Hello mga kasari! Welcome back sa ating munting sari-sari store. Magandang araw po sa inyong lahat. So kahit antok na antok tayo sa pagbabantay ngayon sa ating sari-sari store, ayan, mag-unboxing muna tayo. Ay hindi pala. Ipapakita ko sa inyo mamaya yung mga i-unbox ko, mga parcel na mga paninda din yan guys. Ayan, papakita ko yan sa inyo mamaya. Pero bago tayo mag-unbox ng parcel natin today mga kasari, share ko lang muna sa inyo yung cash box na gamit ko sa tindahan. Kasi marami rin yung nagtatanong kung paano ko inaayos yung panukle at yung pera ko dito sa sari-sari store ko. So, ito yung gamit ko, yung portable steel cash box. So, yung size niya ganyan. Kung hindi ako nagkakamali, yung size na nakita ko sa description ay 24 cm by 30 cm by 9 cm. So, sakto lang siya. Hindi siya masyadong malaki, hindi rin siya maliit. So, matibay ito guys ha. Ayan, solid steel siya. Hindi siya plastic. So, ilang taon ko na itong gamit, as in, wala pang ka-damage ito. Kasari may susi ito guys, na para safe din naman yung inyong mga lagayan ng pera. So, wag lang itakbo nung kukuha, So, unlike doon sa una kong nabili, na plastic yun, so, naputol yung, niya, kasi dito, yung part na dito, ayan, meron kasi ditong spring na para tumaas baba ito. Naputol yung lagayan ng spring, natanggal yung spring kasi yung pinakakabitan nito ay plastic. So, nabasag siya. Mas mura siya pero hindi worth it. Itong nabili ko, yung lagayan ng pang-ipit ng pera, ayan, buo pa rin siya. Lahat yan gumagana pa guys. Yan, meron siya diyang lagayan ng iba't ibang pera, depende sa denomination, may 20, may 50, may 100 at saka 500. Maganda yan para hiwalay yung natin, yung bills natin. Hiwa-hiwalay din yung lagayan ng coins natin. Pwede mo ilagay dito yung tig 10, 20 pesos, 5 pesos at tig piso. May handle din kaya madali mo lang siyang bitbitin kung mag-open ka ng sari-sari store sa umaga, dadalhin mo papunta sa tindahan. Pag closing naman yung tindahan mo, ipapasok mo sa loob ng bahay, sa loob ng kwarto. So bakal din siya, kaya matibay siya. Kahit mabigat yung laman ng ilagay mo dito yung mga coins mo, okay na okay, malalagay mo na hindi nababasag or hindi natatanggal yung handle niya. Dito sa loob mga kasari, kasya, maluwag siya talaga. Kasya yung mga valuables yung kailangan mong ilagay. Kalagay dito yung yung insenso ko. Ang bango kasi niya para lumalin yung bango niya dun sa pera. Parang pinakapabango ko siya. So, iba-iba na ang laman nito. So, ito, ang laman nito, meron tayo dito mga bagong bills, 'di ba? Nung nagpasko, mga pera ng tao, yearly yun ang ginagawa ko. Iniipon ko yung mga bagong pera. Kasi, 'di ba, luma yung natitira dito sa kaha natin. Tinatanggal ko na yung mga lumang pera. Ito na lang yung tinatabi ko. So, ito talaga yung tinatabi ko pang stock ng panukle. Hindi ko dito nilalagay yung mismong mga bayad ng mga customer ko, yung araw-araw na bilihan. Ito, nakasara lang siya. Nilalagay ko lang yung benta ko sa maghapon. Dito ko iniipon. Tapos, sa umaga, iba yung lagayan ko. Ito yung lagayan ko. Ayan, meron siyang mga coins din dyan. Tapos, ito yung isa kong lagayan ng mga bills. Dito naman, dahil marami yung piso, mas malaki yung lagayan natin dyan. Tinatanggal ko na agad yung mga buo dito, inalalagay ko na agad sa wallet. So, ito yung lagayan natin mga buo, para pag nagsukli tayo, ay maganda yung patas ng pera. Ito, literal na taguan ko lang talaga to ng pang-back up ng panukli. Kapag biglang naubusan ng panukli doon sa ating mga lagayan, dito tayo kukuha. Ako, sa totoo lang guys, mahigpit ako sa pera. Kasi araw-araw nating na-experience yung mga gutay na bills, o dito lang ba yun sa tindahan ko, yung mga gutay-gutay na sobrang luma na, at yung mga coins na may itim or yung may mga kalawang na. Kaya dito sa tindahan ko, stricto talaga ako. Hindi ako sa maarte doon sa pera, kundi dahil alam ko kung gaano kahirap ipalit yung mga ganyang pera. Hindi yan tinatanggap dito sa mga grocery store sa amin sa bayan. Hindi talaga binabalik sa'yo kahit konting itim lang. Alam nyo, ang dami ko nang naipon dito mga kasari. Yung may itim na coins na ganyan, mga kasari. Sobrang dami ko nang naipon. Meron pa ako naka-plastic doon na hiniwalay ko na para hindi na pabalik-balik dito sa kaha kasi naiirita na ako. So, yan yung mga coins, yung mga gutay-gutay na pera na tanggal ko na. Madalas dyan yung 20 pesos. Pero ngayon kasi, ang marami na yung coins na 20 pesos, diba? So, yung ating 20 dati na sobrang daming gutay-gutay, medyo bihira ko na lang na-encounter yun. Minsan nakakaano ako yung mga punit na 100 na hindi ko napapansin. Minsan nalulusutan talaga ako ng mga coins na yan, lalo na yung mga nagtitape o kaya
Pero syempre may ubo kasi ako. Pero syempre 'di ba, hindi naman tayo yung laging bantay dito sa buong maghapon sa tindahan kasi minsan may mga times na yung iba nga nagbabantay, minsan anak natin, asawa. Kaya may mga nakakalusot talaga mga may itim na coins at mga bulok-bulok. So minsan busy, sunod-sunod yung mga customer, hindi mo na check yung pera, nagmamadali kasi naglalaro ng ML, kailangan minsan nga yung perang binabayad ng customer. Kahapon nakita ko diyan sa harapan sa counter, ang 100 nandyan pa. Ayan, nagbenta siya pero yung 100 na binayad ng customer, hindi niya kinuha dyan, naiwan dyan sa counter. Puti na lang hindi kinukuha ng sumunod na bumili. Ari makikita ko na lang sa kaha ko, meron ng mga pera na gano'n, yung mga bulok, mga maitim na coins. Kahit kasi minsan, may paskel na tayo, ayan meron akong paskel dito mga kasari na ginawa. Prinin ko pa talaga nakapaskel dyan sa harap ng tindahan, sigurado ako mababasa ng customer ko. Ayan, kahit may paskel na bawal yung mga ganong pera, may mga customer pa rin na sige pa rin yung bayad ng mga pinagbabawal ng pera. So, minsan may mga tokens akong natatanggap, mga pera ng ibang bansa, hindi ko alam kung saan ang gagaling. So, ang pinanghihinalaan ko, yung may mga anak sa abroad. Ayan, madalas kung sino pa yung mga matatanda, sila pa talaga yung hindi sumusunod sa mga nababasa nila, na alam mo namang nabasa nila yung paalala mo. So, ang problema kasi sa mga ganyang pera, na mga maiitim, mga gutay-gutay na pera, yung mga ganyan, hindi mo agad maipapalit yan. May mga standards ang ibang bangko dyan. Katulad dito sa amin, yung maliliit na bangko lang, na siguro hirap sila sa access sa BSP, ano yun, Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero iba-iba kasi pag mga BPI. Kaya kapag may nakita akong mga sobrang sira na, sobrang itim na, hindi ko na yun isinusukli doon sa mga customer ko. Iniipon ko na yun dito sa akin. Hindi ko na nilalabas. So, ang problema dyan, mga kasari, ang ending, nakatenga yung puhunan natin dito sa sari-sari store. Kasi yung inipon nating mga bulok, imbis na maibili natin ang susunod na paninda na kailangan nating stock, nakapending. Kasi ako, hindi man ako laging napunta sa bangko kasi malayo dito yung BPI. Minsan buwanan, minsan 2 buwan, minsan nga 3 pa. Mga bulok na pera, ganun katagal na pupondo. So, sa coins naman, malaking issue din yan kasi tayo ang last stop ng mga coins. So, yung mga coins na galing sa jeep, galing sa palengke, galing sa mga vending machine, katulad ng mga piso wifi, coffee bendo, mga car wash dyan na ginagamitan ng mga coins, sinuhulugan ng coins. Sa lahat yan sa tindahan na pupunta. Kaya, ang ginagawa ko, hinihiwalay ko kaagad ng lagayan yung mga natatanggap kong mga ganyan. So, tapos, pag naipon ko, saka ko ipinapalit or isinasama sa bank deposit. So, yung mga lumang bills, yung mga lumang coins, mga pangit na, yun yung pinupondo ko sa GCash at dinideposit ko sa bangko, sa BPI ako nagde-deposit. Doon ang alam kong pinakamadali, kaya doon ako gumawa ng account. Tinatanggap nila yung mga coins basta naka-plastic siya ng 100 pieces, 100 pieces na piso. Pag samasamahin mo, 100 pieces na 5 pesos, ganun. So, doon sa plastic na pinagsama-sama mo, na pare-parehas yung 5 pesos, piso, isama mo doon yung mga bulok. Pero wag naman sa isang plastic ay lahat ay bulok. Isama mo siya sa matitino yung mga bulok. Pero bihira naman tayo makakuha na ngayon ng bulok, 'di ba? So isama mo doon para para hindi naman nakakahiya doon sa teller. So yung mga bago, talaga itinatabi ko talaga siya dito sa cash box, mga kasari, para ready ako sa sukli kahit anong oras pa diyan may malaking pera si customer. Kasi minsan pag luma, inaamag talaga 'yan. Naranasan niyo 'yan. Pag ang tinabi niyo na matagal hindi niyo nagagamit yung pera, inaamag talaga 'yan. So, kaya mas maganda kung itenga nyo yung panukli na hindi naman laging kailangan nating ilabas yung panukli, di ba? Yung bago na lang para iwas amag. Importanteng tip din mga kasari, turuan natin yung mga bantay natin. Pero ako naman kasi, nababasa nila ito, hindi ko na kailangan masabihin sa kanila. So, kung wala kayong paskin na ganito, sabihin nyo kung anong klaseng pera ang kailangan tanggapin at hindi. Mga kasari, yan yung sistema ko dito sa pera at cash box ko dito sa tindahan. Ngayon naman mga kasari, ay punta naman tayo sa pag-unbox ng parcel natin today. May bumili na kanina, kaya in-unbox ko na to at open na yung isa. So, 2 rim ito ng A4 size na hard copy. Hindi na ako bumibili sa mga physical store kasi mas malaki yung discount dito sa Shopee. Hard copy, A4 size, 500 sheets ito. Piso yung bentahan ko nito pero sobrang mura ko lang nabili kay Shopee kaya malaki yung tinutubo natin dito. Ito rin yung gamit ko sa pagpiprint
mas makapal siya at mas maputi siya. Sobrang benta na talaga nito, hindi na magpaawat. So ito guys, yung ating butane gas, timbangin ko lang. 960 grams pero dapat ay 880 grams lang yung magiging timbang nito. Syempre yung lata ay bumigat din. Dito naman tayo, paninda rin ito. So ito na siya mga kasari. Bumili tayo ng dalawang personal collection na soft, ayan, fabric conditioner. Itong violet ang pinakamabenta at lagi ko rin lang ino-order kasi ito yung pinakamabango at bestseller dyan sa Shopee. Ayan, ang benta ko nito ay 285 brochure price pero sobrang mura lang yung kuha ko sa Shopee. Next, ito guys. So, karamihan dun sa mga items sila mga bestseller, lalo na yung mga sour candy dito sa mga bata na kahit sobrang asim na, napapangiwi na sila, ay wala pa rin silang tigil sa pagbili. Pero ako, personally, hindi ko siya talaga trip kasi hindi ako mahilig sa maasim. Bumili tayo ng sour gummy. Ayan, ang laman nito ay 30 pieces. 6 pesos yung benta ko. Tapos ito nasa acrylic na ulit siya. Itong milk candy, mga kasari. So itong lagayan, sobrang ganda nito. Nalalagyan ko siya ng mga paninda ko, mga school supplies o kaya yung mga perdible, mga blade, yan yung mga nilalagay ko dito, mga karayom, mga sinulid na paninda ko. Diyan ko nilalagay para kita ng customer yung laman sa loob kasi acrylic siya. May takip pa siya, hindi siya na papasukan na alikabok. Sour head at saka sour tang ulit. Ayan mga kasari, yung ating paninda na sour candy. Tapos ito na guys ang huli. Dahil bayad ko na ito mga kasari, wala nang problema yung courier. Kasi binayaran ko na siya sa pamamagitan ng Maribank para may discount tayo. Ayan, iniwan niya na lang dito sa terrace namin itong parcel. Pero nandito yung anak ko, so wala na rin problema na pambayad yung may iwanan dito. So yung laman mga kasari, umorder ulit tayo ng buldak. Ayan, pero mayroon pa tayong buldak dyan. Konti na lang, umorder ulit tayo ng panibagong buldak. Ito ay carbonara. Itong ating buldak na cheese, hinahanap ng customer kaso wala akong ma-orderan. Buti meron ako isang shop na nakita na merong available. At ito, panggawa natin ng Graham Ball. Yung ating choco-filled marshmallow. Ayan, dito natin binili sa Shopee. Hindi na natin kailangan pumunta sa mga wholesaler sa malayo para makabili ng mga ganitong paninda. So hanggang dito lang mga kasari. Salamat sa inyong panonood. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa aking YouTube channel, Lisel Dumdum. Maraming salamat. Bye-bye. Happy selling. God bless. Bye-bye po.